Magandang gabi po. Betty po from Cagayan de Oro City. Hello, Ah, Betty. Opo. Brother, may katanungan lang po ako regarding sa prophecy and vision. May ano po kasi kami, family member na kiniklaim po niya na anointed by the Holy Spirit po siya kasi may na-attendan po siya na crusade from other sector or other religion po na and that day po, that same day, inanoint po sila or may baptism of the Holy Spirit na nangyari. Tapos yun, around her, mga teenager pa ata yung bata. And then, ayun, so yung katanungan ko po is how can we identify or how can we tell if yung vision or if yung prophecy po na nakukuha niya is from the Holy Spirit po ba or from the yung kaaway, kasi yung most of her vision po or prophecies parang negative, like yung for example yung pag nakikita daw niya yung lalaki ay yung tao para magiging drug lord or magiging parang tapos yung isa naman yung parang may buntis siya na nakikita, mas sasabihin niya na magkakasakit daw yung anak, kukunin daw ni Lord yung bata sa tiyan, mamamatay daw po yun, pero naawa daw si Lord kaya binalik yung bata sa parang ipinahiram ulit, yung mga ganon. Tapos yun po, yung tanong ko po is how can we identify if this is really gift of the Holy Spirit or kasi kiniklaim po ng parents po ng bata na kino-confirm nila yung visions na nakikita po nung bata. So parang may confirmation na nangyayari. So ayun, and then can a person receive the anointing of the Holy Spirit po ba na kahit nasa state of sin yung tao, parang may tinatago or yung may ginagawa na So yun po yung tanong ko. Okay, yung mga naturang, nakalimutan ko lang yung term, mas maganda nandiyan si Brother Wendell. Hindi ko lang, ano ba yung tawag na yun? Astral projection ba yun? Basta yun, hindi yun Holy Spirit says, part yun sa demonic possession o demonic attack. Yung naturang mga speculation nila nga baptism of the Holy Spirit. Dahil sa atin, official natin, ang pagtanggap natin sa the gifts of the Holy Spirit, yung halimbawa, yung mga apostle, nakatanggap sila ng the gifts of the Holy Spirit panahon po sa Pentecostes, yun ang confirmation. Yun ang dahilan, nagsimula sila pag nangaral, tapos na nagtanggap nila ang gifts of the Holy Spirit. Then sa atin, yun ang sacrament of confirmation, in which the Holy Spirit is received by the anointing of bishop for strength of purpose to defend and to practice our faith. The faith. So, pero ngunit yung sa dusi, kahit yung mga yung kapatid natin sa mga ibang religious organization, hindi na lang natin binangalanan dahil nag-experience po tayo, naka-attend, may baptism din sila ng Holy Spirit. So, nakukopya nila sa mga fundamentals nga yung mga sekta. So, yung naturang gifts na natanggap nila, parang ma-predict na nila, may prediction sila na mangyari, yun, hindi na yun divine, hindi na yun sa Holy Spirit says, isa na yun sa demonic possession. Dahil ang may palusot sila, yung hindi naman yung baptism of the Holy Spirit, dahil ang gifts of the Holy Spirit is wisdom, understanding, counsel, protection, knowledge, piety, and fear of the Lord, diba? May gifts of the Holy Spirit. Ngunit may fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, mga ilan ba yun? So, yun, ang parang ipaniniwala nila nga ang hiningi namin is the fruit of the Holy Spirit. Pero para sa kanila, gifts of the Holy Spirit yun. So, sa na yun? Isa na yun sa mga may tuturing nating demonic possession, says yung may prediction sila. Halimbawa, yung isa sa mga
undergo namin nga kaso ni Brother Windel, isa sa mga membro ng DepEd, na pinadala siya sa labas ng bansa. Nakita niya na may sumabog. Sumabog na isang, doon sa pantalan, na sumabog na isang barge. So nakita niya doon. Pero hindi pa yun ang nangyari. Yun ang naganap na may sumabog dito sa Osamis. Diyan siya sa may GG Mall. Sumabog ang dalawang barge dito sa Osamis. So doon na naalaala niya na nakita niya, doon pa siya sa labas ng bansa, na nakita niya may sumabog na barge. So natupad pa lang yung So pag na-undergo na siya namin sa deliverance, nagre-react, isa sa mga demonic possession. So isa yon sa mga batayan natin na hindi yun totoong ang natanggap nila gifts of the Holy Spirit. Okay. Sabi po kasi nila, sir, na pag kanang, yun nga, para... Bro lang. Ay, brother, bro. Yun, kina-counterpart kasi namin na yung parang hindi siya gift of the Holy Spirit, parang contaminated yung mga visions niya. Tapos sabi parang pinaglalaban nila na gift daw po yun kasi parang sinabi daw po na, pwede daw makancel ng tao or pwede daw natin makancel if may makikitang prophecy sa tao na magiging, for example, yung magiging drug lord, pwede daw yun makancel ng tao na hindi siya magiging drug lord. Parang nagiging warning po ba daw, parang nagiging warning daw po yun sa tao para hindi matuloy yung prophecy. Parang ganun yung sinasabi nila. Pero para sa tingin ko po, parang na siya, parang yung pahula-hula na, diba, nasa Bible yun na it's a sin to, yung manghuhula. Opo, yung sa Gawa 19 man siguro yun. Acts, parang nasa Book of Acts ata yun. Na isang babae ay nanghula, di ba? At kinas out ni San Pablo. At yun ang Gawa 16, yung nabilanggo silang San Pablo dahil galit na galit yung amo ng babae dahil hindi, tapos nagkinas out ni San Pablo yung naturang babae, hindi na siya makapanghula. So nabagkaruta yung negosyo ng kanyang amo. Yan ang dinakip sila sa San Pablo at ipinabilanggo. So isa yon sa mga yung manghula, kung totoo naman. So isa pa yan yung demonic possession yon. Act 16, ano po yun, bro, yung kasunod, Act 16? Act 16, basta yung tingnan mo lang natin basta yung si St. Paul at si Bernabe ba yun, na bilanggo at nabigyan ng milagro ng anghel, yung nabilanggo sila at saka biglang lumindol, di ba? Mga 20 to 30, mabasa yun na ang isang babae ay nang hula. Dinala natin, matagal na. Basta yung chapter 16, pakibasa. 20 to 33. Yung nabilanggo si San Pablo, may heading dyan sa Biblia, nabilanggo si San Pablo. Yun ang dahilan, nabilanggo siya dahil pinbilanggo, dinakip sa binalanggo, nagalit yung amo ng babae dahil hindi na makapaghula yung babae tapos na kinas out ni San Pablo yung naturang babae. Okay, sige po. Thank you po. Okay, you're welcome. Okay, thank you sa iyo, Ate Betty.